Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes handa para sa posibleng rubber match kontra Mexican rival Moises Fuentes. Former three-time PBA champion coach Shotang Kingsen naniniwalang dapat munang pagpahingahin ng San Miguel Beer coaching staff si injured center star Junmar Fajardo. Second batch ng mga national athletes na iluluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. Pamumunuan ni na chess grandmaster Eugene Torre, trackster Mona Sulaiman at tennister Felicissimo Ampon. Four-time NBA MVP LeBron James. Pinangunahan ang initial 30-man roster ng Rio Olympics-bound US men's basketball team. Four-time champion Roger Federer. Walang hirap na nagmarcha patungong second round ng Australian Tennis Open. At FC Barcelona star striker Lionel Messi hindi dumanas ng hamstring injury sa La Liga match kontra Athletic Bilbao. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, aminado si long-time WBO Light Flyweight King Donnie Ahas Nietes na maharap siya sa mabigat na pagsubok kapag natuloy ang rubber match nila ni mandatory challenger Moises Fuentes ng Mexico. Ito'y kahit pa pinasuko niya sa 9th round ang Mexican opponent sa kanilang rematch noong 2014. Ang kabuang detalye ihahatid ni Rick Cap Santos, station manager ng Sports Radio 918. Itinuturing na malaking hamon ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes sakaling matuloy ang trilogy nila ni Mexican rival Moises Fuentes. Ayon kay Nietes, tiyak na mas magiging handa si Fuentes para sa rubber match dahil posibleng magpatupad ng major adjustment ang Mexican challenger. Si Fuentes ang pinoporma ng WBO bilang mandatory challenger ni Nietes matapos na talunin niya ang compatriot na si Francisco Rodriguez Jr. sa isang title eliminator noong isang buwan. Maganda din itong laban kasi Fuentes malaki at saka matibay din. So hindi itong basta-basta na hindi ito sabi na madali lang laban. Ito ay mahirap din. Nag-iba na din ng style, nag-training siya ng maigi para paghandaan ako. So dapat hindi tayo magbigay ng kumpiyansa. Samantala, walang problema naman kay Nietes sakaling matuloy ang planong pagsasama nila ni fellow Pinoy champion Nonito Donaire Jr. sa isang boxing card sa Araneta Coliseum sa buwan ng Abril. Kami dalawa ni Donaire, okay lang, walang problema. Wala namang problema. Pero pag pangakto na ako from sa kanya, siguro yun, parang hindi napapayag yung manager ko. Unang nauwi sa draw ang first bout ni Nietes at Fuentes noong 2013 bago pinasuko ng Pinoy champion ang Mexican opponent sa 9th round noong 2014. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Samantala, pumayag na sa terms ng title challenge kontra WBO Super Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire ang kampo ni former Hungarian Olympian Zsolt Bedak. Ito ang kinumpirma ni American Boxing Manager Cameron Duncan sa panayam ng Phil Boxing columnist Ronnie Nathaniels. Ayon kay Duncan, pinaplansya na nila ang kontrata ng laban at sa tingin umano niya ay wala nang makakapigil pa sa showdown ni Donaire at Bedak. Kasalukuyan nagbabakasyon si Donaire sa El Nido Resort sa Palawan, Sosyal. At siya inaasa magbabalik sa Maynila sa darating na Lunes upang simulan ang training camp para sa title bout kontra Bedak. Sa buwan ng Abril sa Araneta Coliseum, inaasa magsasagawa ng comeback fight si Donaire. Sa boxing pa rin,
Malakas ang kutob ni veteran sports columnist Nick Jonko na hindi pa lilisanin ni Manny Pacquiao ang mundo ng boxing ngayong taon. May report si Arian Malyari. Hindi kumbinsido si veteran sports columnist Nick Gionco na magsasampay na ng boxing gloves ngayong taon si Pinoy hard hitter Manny Pacman Pacquiao. Ito'y kahit pa na ikwento di umano sa kanya ni Pacquiao ang planong retirement pagkatapos ang trilogy kontra Timothy Bradley sa Abril 9. Ayon kay Gionco, sa tingin niya ay masyadong maaga pa para talikuran ni Pacquiao ang mundo ng boxing na nagbigay sa kanya ng 8 titulo sa 8 magkakaibang dibisyon. Minsan may isip mo, baka nga, kasi after all those years, ilang taon na, ang dami niya na ipananalo. May naisip na siguro, ano ba pwede kong gawin, di ba? Maabot niya na lahat. Malaki yung chance na mag-retire, pero nandun pa rin lagi yung chance na bumalik siya. Kasi sa boxing naman yung retirement, hindi yan period na eh. Maraming nag-retire dyan. Si Sugar Ray, ilang beses nag-retire. Si Sugar Ray Leonard, ilang beses nag-retire eh. Bumalik din. Si Ali nag-retire, bumalik. Si Mayweather, nag-retire rin siya once or twice. Bumalik din. So walang ano yan. Samantala, naniniwala naman si Gionco na dapat munang mag-focus si Pacquiao sa training camp para sa rubber match kontra Bradley bago niya ibaling ang atensyon sa kampanya para sa national election sa buwan ng Mayo. Hindi natin alam kung ano magiging epekto nito sa kanya dahil yung kalaban niya wala namang iisip niya kundi boxing lang. Prioritize niya yung boxing. Yung campaign naman niya, hindi naman siya masyadong kailangan kumampanya. Dahil kilala na naman siya, alam na yung ng tao ko nung kaya niyang gawin. But, I mean, pag tunay niyang pansin muna yung boxing, maintindihan naman ng tao yan. Huling sumampa ng ring si Pacquiao noong nakaraang Mayo, kung saan binagabag siya ng right shoulder injury sa losing battle kontra American rival Floyd Mayweather Jr. Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa basketball. Pinayuhan ni former PBA champion coach Shotan Kinsen ang San Miguel Beer coaching staff na pagpahingayin muna si injured star center Junmar Fajardo. Ito'y upang mas maging handa ang 6'10" Cebuano slot man para sa mga susunod na laro ng PBA Philippine Cup Championship Series kontra Alaska Aces. Narito ang report ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Kung si former 3-time PBA champion coach Shotang Kinsen ang tatanungin, mas makabubuti para sa San Miguel Beermen kung hindi muna nila paglalaruin si injured star center Junmar Fajardo sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Championship Series kontra Alaska Aces ngayong gabi. Ayon kay Tang Kinsen, sakali man na muling magogi ang Alaska ay hindi pa rin maituturing na katapusan na ng kampanya ng Beermen sa season opening tournament dahil makailang beses nang napatunayan sa PBA at maging sa NBA na kaya pang bumangon ng isang koponan mula sa 0-2 hole. Although ang Pilipinas is not like the NBA, no? Pero if you would look at it, yung 0-2 sa NBA, minsan sabi nila, alam mo, until somebody wins yung away game, feeling nila, kaya mo pa rin manalo ko yan. Away game ka sa first 2 games. Feeling mo, kaya mo pa rin, so okay lang, 0-2. Anyway, pag-uwi sa home court namin, kaya namin. Bukod pa rito, hindi rin masama para sa San Miguel na sumugal sa Game 2. Lalo na kung matitiyak naman na mas maayos na kondisyon ni Fajardo pagpasok ng Game 3 sa Biyernes. What if he played and we're not able to get that win? Parang and knowing that syempre kahit paano yung injury niya, so that there's danger to it. Pero at least even if you go, let's say worst case scenario, you go 0-2 down, pero knowing he's coming back on game 3, may boost pa rin sa players hindi pa rin bagsak ang moral nun. Namaga ang tuhod ni Fajardo matapos na maatrasan siya ni Rain or Shine Lasso Painters defender Jaire Ibanez sa Game 6 ng kanilang semifinal series noong isang linggo. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, pamumunuan ni multi-title chess grandmaster Eugene Torre ang second batch ng mga national athletes na iluluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918.
17 maalamat na Pilipinong atleta ang bubuo sa second batch ng Philippine Sports Hall of Fame na formal na paparangalan ng PSC o Philippine Sports Commission sa kanilang ika-25 anibersaryo sa Lunes sa Century Park Hotel. Sa lingguhang PSA Forum sa Shakey's Malate, ipinaliwanag ni PSC Chief Richie Garcia ang masusing pagsala na isinigawa ng mga opisyales ng POC at PSC kasama ang ilang media practitioner bago napili ang 17. Ang mga Hall of Famers na karamihan ay Asian Games champion ay sina Heidi Coloso, Jack Caico, Muhammad Mala at Ral Rosario sa swimming, Ed Ocampo, Court Bachman at Mariano Tolentino sa basketball, Raimundo Deiro, Felicissimo Ampon at Johnny Jose sa tennis, Mona Sulaiman, Inocencia Solis at Isaac Gomez sa athletics, Martin Gizon at Adolfo Feliciano sa shooting, Salvador Del Rosario sa weightlifting at Eugene Torres sa chess. Ang mga nasabing atleta o kanilang representative ay tatanggap ng plake at insentibo na nagkakahalaga ng 100,000 piso. List of athletes that will be recognized on the 25th anniversary of PSC on Monday. So they are all invited. They will be given the recognition in front of the POC, the PSC, and media, of course. Ang kanilang mga memorabilia na maisasama sa unang 10 Hall of Famer na napili noong 2010 ay ilalagak sa bagong sports museum na gagawin sa Rizal Memorial Coliseum. Dagdag pa ni Garcia na sila ay papagawa ng kanilang bust o kalahating katawang figurine para lubhang matandaan ng mga kabataan ang kanilang kabayanihan sa sports. What I was proposing is that we will commission somebody to just the head of the athlete will mount it. So tayo yung naulong nila. If somebody can do it, that's really resembling the athlete. Na makita mo, alam mo na yung mukha. Mag-put a picture beside it of who he was. Basta you can line up your museum with all these athletes eventually. You will have hundreds of them. Pero each one will have his past, yung ulo niya. Ang pagpili ng Philippine Sports Hall of Fame ay isasagawa tuwing makalawang taon. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Ay, na-extra pa si James dun ah. Samantalang patuloy naman ang dibdibang training ni National Duathlete Michelle Gilbuena para sa pagsabak sa Powerman Malaysia sa buwan ng Marso. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyare. Doble kayod sa ensayo ngayon si National Duathlete Michelle Gilbuena para sa kanyang nalalapit na debut ngayong season. Unang sasabak ang 27-year-old Cebu City Pride sa Powerman Malaysia Asian Duathlon Championship sa buwan ng Marso. Sa panayam ng PTV Sports, nangako si Gilbuena na ipagpapatuloy ang dibdibang training upang mag-improve ang kanyang performance ngayong taon. Sa bike pa lang, nag-a-adjust ka na dahil yung muscle mo, kailangan mo talaga na ma-develop talaga para mas maano talaga yung mga, yung takbo mo. Maraming pinagdaanan. Ano lang talaga, sipag lang talaga, tapos tiyaga. Yung motivation mo na lalakas ka. Umaasa rin si Gilbuena na matutupad ang kanyang pangarap na katawanin ang Pilipinas sa mga international duathlon races sa mga susunod na buwan. More motivation na makamit yung mga goal na magiging number 1 ba or basta yung mga goal ko na may ko yung pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa, lalo ko pang ma-develop yung lakas ko. Ang Asian Duathlon Championships ay itinakda sa Marso sa Isa Putrajaya, Malaysia. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa mixed martial arts, nagpahayag ng kahandaan ang 3 Filipino fighters na mapapalaban sa main event ng Underground Battle MMA 13 Foreign Invasion Fight Card sa Makati City sa darating na Biyernes. May report si Ann Dominguez ng Polytechnic University of the Philippines. 3 championship belts ang nakataya
sa Underground Battle MMA 13 Foreign Invasion event sa Makati Coliseum sa Biyernes ng gabi. Magsasagupa para sa UGB MMA middleweight crown sina Pinoy fighter Mark Palomar at American rival Brad Robinson. Tatangkain ni Rodian Chavez na maisukbit ang featherweight belt, katapat si Pakistani fighter Ahmed Mutaba. Habang makakaharap naman ni Wilmil Grabes ang isa pang Pakistani na si Ulomi Karim para sa bantamweight title. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Palomar na peligrosong kalaban si Robinson na dating 1FC competitor. Alam ko po yung kalaban ko po ay hindi basta-basta, pero sa laban ko na to ay gagawin ko po lahat ang pinaka-the best ko po. Samantala, kinatuwa naman ni Underground Battle MMA President Ferdy Munsayak ang pagsasanib puwersa nila ng World Series of Fighting Global Championship. Nakita lang nila yung gawa natin sa Facebook and sa YouTube. Basically, lahat kasi ng gawa ni UGB from day one, documented siya. Meron siyang television. So, for those who don't know, ever since na lumabas ang Underground Battle, meron po tayong TV show called Underground Battle Philippines. At doon po natin pinifeature lahat ng mga fights at mga buhay-buhay ng mga fighters. And it was showcased in Pinoy Extreme. Bukod sa tatlong main events, 9 na pares pa ng match-ups ang itatampok sa undercard ng UGB MMA 13 Foreign Invasion event. Para sa PTV Sports, Ann Dominguez, Polytechnic University of the Philippines. Four-time NBA MVP LeBron James. Pinangunahan ang initial 30-man roster ng Rio Olympics-bound US men's basketball team. Iyan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Umuwing luhaan ang home fans sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio. Ito'y matapos sa tambakan ng defending champion Golden State Warriors ang Cleveland Cavaliers, 132-98 kanina. Si reigning league MVP Stephen Curry ang top scorer para sa Warriors sa kanyang game-high 35 points, kabilang narito ang 7 3-pointers. Pero hindi rin nagpauling si swingman Andre Iguodala na nagambag naman ng 20 markers at 5 assists para sa team. Hawak ang 70-44 halftime lead. Nagawang palubuhay ng Warriors sa 40 puntos ang kanilang bentahe sa huling bahagi ng third quarter. At mula dito ay medyo nag-relax na ang tropa ni Curry. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Golden State Warriors sa 38 victories against 4 defeats. At ang susunod na makakatapat nila ay ang Chicago Bulls sa Huwebes. Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Pinangunahan ni four-time NBA MVP LeBron James ang initial 30-man roster ng Rio Olympics-bound US men's basketball team. Kasama ng 6'8" star forward sa listahan, sina Steph Curry, Carmelo Anthony, LaMarcus Aldridge, Harrison Barnes, Bradley Beal, Jimmy Butler, Mike Conley, DeMarcus Cousins, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Andre Drummond, Kevin Durant, Kenneth Farid, Rudy Gay, Paul George, Draymond Green, Blake Griffin, James Harden, Gordon Hayward, Dwight Howard, Andre Iguodala, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Kawhi Leonard, Kevin Love, Chris Paul, Klay Thompson, John Wall at Russell Westbrook. Sa huling bahagi ng Hunyo, inaasang papangalanan ni head coach Mike Krzyzewski ang final 12-man lineup ng Team USA at sa Hulyo 18 naman nakatakdang magsimula ang kanilang training camp. Sa tennis, nagpamalas ng bangis si Roger Federer sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa men's singles ng Australian Open sa Melbourne Park. Kagabi ay walang hirap na pinatalsik ng third-seeded Swiss master ang nakadwelong si unheralded Nicolas Basilashvili ng Georgia, 6-2, 6-1 at 6-2 tungo sa pag-abante sa second round ng season opening Grand Slam tournament. Total dominance ang ipinamalas sa laban ni Federer kung saan 7 beses niyang na-break ang Georgian rival. Ang susunod na makakatapat ni Federer ay si unseeded Alexander Dolgopolov ng Ukraine. Target ni Federer na makasungkit ng pang-5 titulo sa Melbourne Park.
Sa Australian Tennis Open pa rin, maagang nagwakas ang kampanya ni hometown bet Samantha Stosur sa women's singles. Kagabi ay umukod ang 25th seed Australian netter kay Czech qualifier Kristina Pliskova 6-4 at 7-6 sa opening round. 2 beses na nakabreak sa laban si Pliskova at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng paghataw ng service ace sa kanyang ikatlong match point. Punteriya ni Pliskova na makapagsubi ng kauna-unahang career WTA Singles Trophy. At sa football, tila nakahinga ng maluwag ang management ng FC Barcelona. Ito ay matapos na lumabas sa resulta ng MRI scan na hindi nagtamo ng hamstring injury si star striker Lionel Messi sa La Liga match kontra Athletic Bilbao noong isang gabi. Unang umiskor sa laban ng 28-year-old Argentine booter, pero inilabas rin agad siya ng coaching staff sa halftime matapos na manakit ang kanyang binti. Si Messi ay nakapagrehistro ng 19 na goals sa lahat ng kompetisyon ngayong season. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, makakabawi ba ang San Miguel Beermen sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Championship Series kontra Alaska Aces ngayong gabi? Iyan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sport. At nagbabalik ang PTV Sport. Yes, we're back. Kumusta na po kayo? Uy, tama-tama, mahaba-haba oras natin. Mahaba-haba. Ngayon. Yan. So ano ba, mahaba-habang inuman ba o mahaba-habang Kwentuhan. gatasan? Ha? Inuman o gatasan? Yan ang tanong. Ano ba ang ano rito? Mga kasama natin dito. Sino bang liyamado sa inyo? San Miguel ba o Alaska? Iba yata yung team Iba yung nila mga tao natin nakafocus. Sa kanya nila yung mga trabaho. Walang pumapansin sa akin. Dahil isa lang siya. Okay, so, kayo, kung ano po sagot niyo sa amin, mahaba po oras natin. Magbubukas po tayo ng ating telephone line. Dahil kahapon, 2 lang ata yung natanggap natin. Bago yung linya natin. Ngayon, yung bago. Oo, yung bago pa rin ang gagamitin natin. Okay, so, Meg, sali sila sa ating question of the day. Ang question of the day natin is, makakabawi ba ang San Miguel Beermen sa Game 2 ng Championship Series kontra Alaska Aces ngayong gabi? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Or kung gusto nilang tumawag. Kung gusto po ninyong tumawag, tawag lang, walang text. Tawag lang, walang text. Tawag lang, walang text. Bakit? Madami mo nagte-text? Hindi na nga natin mababasa eh. Kasi pag nagre-ring na yung phone, wala rin, di ba? Kasi mo nagagalit, ito hindi minabasa. Tawag lang po, walang text. Yung message nila sa Facebook natin, Yun sa babasahin. Facebook, okay. Ang ating pong number na pwedeng tawagan, ano yun, Ruben? Aling ayusin, ha? Ayusin natin to. Ha? Ano ba? Okay na. 0906-203-4835. Again, pwede po kayong tumawag. Hindi lang po pwede mag-text. Tawag lang po. 0906-203-4835. Okay? Ngayon pwede na kayong tumawag kasi kanina naka-off. Kaya ngayon, i-on natin. Ha? Yan. Sa pindot lang yan eh. Yan. Sige, habang kumukuha ng signal, masa muna tayo. Okay. Maalas 8, may signal na to. Facebook muna tayo. Janel J. Equiza. Oo naman, with or without Junmar Fajardo. Malakas ang SMB. Kailangan lang talaga may mag-step up and they should contain the energy of Abueva and Manuel. Nakakahawa kasi sa ibang player kaya lumalakas masyado yung Aces. Ginebra fan here. Ang daming Ginebra fan na sumasali sa atin dito. Kumusta kayo mga taga-barangay? Tsaka kahit na-eliminate na yung nila, yung team nila nanonood. Yung Star, marami na nanonood sa atin, di ba? Yung Blackwater, marami na nagtatanong, mga import. Okay, Villanueva, Umandap, Ruel. Sa palagay ko, makakabawi SMB. Kailangan nila ng adjustment kung paano nila mareresolba ang shaded area kung saan namamayagpag si Junmar. Dahil wala siya, kailangan higpitan pa ang depensa at tulungan si Yancy De Ocampo
sa gitna para di makapasok si Manuel. Ito'y opinion ko lang po. Good evening at hi sa inyo mga idol, Sir Dennis at Miss Pretty Meg. Ask ko lang po kung dumating na po ang lahat ng imports. Hindi pa lahat. Wala pa. Ang alam ko dumating na si Al Thornton ng NLEX. Nandito na. Supposedly kagabi. Darating si kahapon, si Otayus Jeffers. Magtanong nga tayo, sino po ba? Yung star, ang balita natin, baka si Denzel Bowles, ang matunog. Ayan, okay. So, yun. Oh, caller tayo, ha? Meron tayong tumatawag. At, okay. Yes. Sige, teka, yung mic muna natin. Sandali lang, partner, pagkahinaan lang yung TV. Ako naka-on yung TV. Mic, paano muna? Hello, yes. Sandali lang, Good partner, evening ha? po. Wait lang. Sandali lang. Okay, yan. Sige. Ay, shit. Hello, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Hello, American Sir Dennis. Hello? Hello? Hello, si Francis po. Franz. Francis na sa Hello? Francis. Francis. Okay, Francis. Taga-saan ka? Saan? Los Material po. Quezon. Quezon, probinsya ng Quezon. San Mateo Rizal po. San Mateo. Wala akong pick up Hello? Dami straight, wala akong pick up tayo. Nasa Facebook. Ano raw? Ulit po? Syongit na? Hello? Ako sa question of the week. Pare ko, medyo choppy ka eh, ha? Hello? Yan, hello. Sir, sagot mo sa question of the week. Oh, sige, Question sagot of the ka. day. Francis, question of the day. Go ahead. Sir, para sa akin, di makakabawi ang San Miguel. Hindi makakabawi. Bakit, Francis? Wala silang junior pangatlo eh. So sa tingin mo, Pinaasahan nila eh. Sa ilalim. Tutulad po ng Alaska, talaga yung familiarity nila. Okay. So doon talaga yung teamwork nila, alalim nyo sa depensa. Oo. Paano kung bumalik si Junmar sa Game 3? Ay, kayang-kaya na po yan. Kayang-kaya ng... Ng Alaska ho. Kaya pa ng Alaska. Parang... Teka, Francis. pag si Junmar, Sabi mo, may hirapan ng... Alaska yan dahil wala si Junmar. Ngayon, pag bumalik si Junmar, yung tono mo, parang sinasabi mo, mas madaling makalaban ng San Miguel ngayon na meron may pong Junmar. Junmar? Yes, sir, kasi ho, Ha? Pag-aaralan na ng Alaska yan eh. Kumbaga, not one but twice. Ako na, hindi na pwede. Hello. Medyo choppy, no, Ruben? Oo. Naka-speakerphone ka ba, Francis? Pero sa Dennis eh, nagbibigay ko ng excuse yung mga San Miguel eh. Teka, Francis. Nagbibigay po ng excuse. Okay. Sige. Okay, Francis, baka meron kang babatiin. Nagbabatiin ko lang po yung girlfriend ko. Girlfriend mo? Wala. Okay. Saka po yung mga Alaska Aces fans ko. Alaska Ito po yung mga Aces family. Aces. Sige po. Hindi fan ka ng Alaska. Yes sir, pan. kaya pala mananalo na. Wala nang laban ng SMB. Oo nga naman. Mabuhay ka, Francis, ha? Maraming salamat. Yes sir. Yan, si Okay, Francis na maraming para sa salamat. kanya, kayang-kaya. Bubalikin Junmar. Well, mas lalong kaya. Junmar babalik. Ay, kayang-kaya lalo. Alright, Deljan Malit, hindi. Malaking kawalan si Junmar sa rotation ng SMB. Manuel and Abueva will dominate the stands. Sir Dennis, katropa na ba si Alex Nuiles? Pabati po sa tatay ko si Elmer Malit at sa nanay ko na si Marian Malit. Si Gop Kikay Dion, Andre at Munoy. Sa lahat ng mga taga Florida Blanca, Pampanga. At sa mga classmates ko, BSCE 5E, Yahoo! Graduate na tayo. Salamat po, gandang Meg at mga poging Sir Dennis at Sir Haji, God bless. Ay, congratulations. Mag-graduate na siya. Oy, very good. Congratulations. Oo, sige.
May nagtanong siya no, about Alex Noyles. Sige, text natin siya ha. Sige, what team ka na? What team na you? Hi Alex, Dennis me. What team na you? Send. Ayan. Failed message. Walang load. Retry. Wala bang signal? O basa, sino yung binasa mo? Ito na. Ito na ako. Ikatukayo. Yeah, Tukayo. Dennis Perez, deep rin ha. Hi Miss Meg at Sir Dennis, sa tingin ko, pag hindi naglaro si Junmar, may hirapang makabawi SMB ngayon. Depende na lang kung maganda yung laro ng SMB at pangit laro ng Alaska. Siguro para sa SMB, kung di man makalaro si Junmar at gusto nila manalo ngayon, kailangan pigilan nila yung running game ng Alaska at madepensa nila yung mga shooter. Lalo na yung powerful game ni na Calvin at Manuel. Pag nagawa nila yun, sigurado may panalo sila. Pabati naman po ako. Birthday ko nung 17. Happy birthday, Dennis Perez. At Perez family sa Consuelo, Macabebe, Pampanga. Salamat po. PTV Sports, #1 kayo sa akin. Maraming salamat. Tukayong Dennis Perez. Okay, sige. Basa pa. Alright, Kurt Slipshot. Ganda ng pangalan niya. Kahit maglaro pa, si The Kraken, olats pa din ng SMB. olats, ano? Kaya wag na kayong magdahilan, mga SMB fans. Kita naman na nakachamba lang si Santos ng 3 nung isang taon sa finals nila. Philippine Cup din at nung elimination pa lang. Tinalo na din kaya walang dahilan. Yan na ang sagot po sa katanungan nyo. Alright? Peace in. Sana maglaro na si Fajardo. Para makita nyo, pakibati po, Idol Dennis. Ikaw daw magbati. Anyan. Slap Army ng Balara Pansol. Kurt Slipshot. Maraming salamat, Kurt. Okay, Noriel Nieto Hasmines. Good evening. Sa tingin ko mahirapan ng beerman dyan. Sa Abueva Manuel tandem at parang wala silang kapaguran sa last quarter bumabanat. Sir Dennis, totoo bang nabili na ng Phoenix Fuel ang Barako at may trade po ba sa Ginebra? NSD, BGSM. Noriel, bukas abangan mo yung PTV Sports dahil mayroong board meeting tomorrow. Hindi po kami kasali sa board meeting, pero makikibalita po kami kung ano. Kasi yun ang alam mo, ang board meeting talaga nila, Meg, sa 28 ata or 29. Ngayon, biglang nagpatawag ng special board meeting tomorrow. So apparently, baka yun ang balita natin pag-uusapan. No? Yung pagbili ng Phoenix sa Barako franchise. Okay, partner, pakibaba muna yung volume ng TV. Ayan, okay. Ayan na. Okay, Meg. Yes, hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Good evening. Hello. Ano pong pangalan nila? Jezebel? Nasa aquarium ata. Partner, pakibabaan muna yung volume ng television. Nag-feedback tayo, ha? Masama ang feedback. Galit na galit. Maingay. Hello. Hello po. Yes, hello. Ayan. Ano hinamon yung TV, partner? Meron pa rin eh. Nag-feedback eh. Nakasiro na. Gagalit ka sa akin. Kukulit ka daw, Dennis. Sige. Sir, ano pong sagot natin sa question of the tanong mo muna, day? sino siya? Ano pong pangalan nila? Makakatawin ko, ma'am. Pang San Miguel. Tagang Plaridel. Tama ba? Plaridel? Makakabawi po ngayon yan. San Miguel, ma'am. Ano? Makakabawi po. Makakabawi. Hindi, teka. Ano muna ang pangalan mo, partner? Albert Aguila po. Ano? Albert Aguila. Mr. Aguila. Tama ba? Albert Aguila. Taga saan ka, Mr. Aguila? Sorsogon po, sir. Taga saan? Sorsogon City. Sorsogon. Okay, sige. Ano sagot natin, Mr. Aguila? Makakabawi po, sir. Makakabawi. Bakit makakabawi? Bilog ang bola.
Bilog ang bola. Bilog ang bola. Napakagandang analyze. Bilog ang bola para kay Mr. Aguila. Nasa baba, nasa... Yan. Okay, sige. So, tingin mo ngayon, tatabla, Mr. Aguila? Siguro. Mr. Aguila? Siguro po, sir. Siguro. Okay, sige. Sir, medyo maingay yung signal natin, Pasensya na, ha? Baka meron kang gustong batiin. Sino po na sa mga taga-star hotshot po, sir? Taga-star hotshots. Okay. Okay, sino pa? Hello? Sino po, sir? Sino po yung import ng star hotshot ngayon? Ang import ng Star Hotshots, ang balita natin baka si Denzel Bowles. Okay? Okay, hello? Sir, medyo maingay, ha? Tawag ka uli, ha? Malakas yung feedback, ha? Hello? Okay, yan. Maingay. Ayan, pasensya na, ha? Medyo maingay. Ayan, sige. Okay. Okay, away muna. Oo. Away muna, magagap daw muna kami. At sa amin pong babalik ay amin pong babasahin pa ang inyong mga Facebook messages at ang inyong mga tawag sa aking DTC phone. Yun na, gusto nang magpapalit. Oo, Sige. Sinabi mo daw talaga yung brand. Oo, luma na. Pero matibay siya, ha? In fairness. Yan, at maraming pang iba. Sa pagbabalik po ng PTV Sports. Hi, I'm Jennifer Chan, your 2000 Sydney Olympian. You're watching PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, sige. May nagtanong kanina, sa mga import. Sige, magtanong-tanong pa tayo, ha? Pansamantala, Meg, basa ka muna. King James Vargas Rios, para sa akin, 2-0 na yan. Magaling kasi mga balasa ng player ni Coach Alex pag alam na niya na pagod na mga big men niya, papahinga niya. Talaga. At saka may tiwala rin siya sa ibang player niya. Kumpara sa SMB, masyado sila nasasanay kay Junmar. Malakas naman SMB intact line-up nila. Kaso lang bigyan naman ng playing time yung ibang center ng SMB. Idol Dennis update sa Stars. Sino ba talaga ang import? Sila Denzel Bowles po ba o si James Mays? Balita sa NBA, saan po ba binabase ang MVP ng NBA sa average po ba ng puntos o sa game performance? Hi Miss Meg, pabati naman kay Arian Malyari, pabati rin kami dito sa UP Diliman, Rios at Vargas family, solid fans ng Star Hotshots at ng PTV Sports. Salamat at God bless. Ayan. Yung sa Star, ang medyo bali-balita natin, baka yung Denzel Bowles. Tapos, yung sa NBA, ang MVP puro mga kaibigan, hindi katulad sa atin dito na botohan. May boto, tapos stats. Tapos boto ng players, boto ng media, at saka boto ng mga officials ng PBA. Now, sa NBA, simple lang, isa lang. Boto lang ng mga nagko-cover ng NBA. Yun lang, wala nang iba. So, walang stats? Hindi yung official na kung ito yung stats mo, ito yung nagawa mo, makakadagdag yun sa puntos sa criteria ng voting. Walang yung, siyempre, tinitignan lang yung stats. But overall, walang epekto yun directly. Kung gagawa ka ng maraming points, maraming assist, makakatulong sa boto. Dito, hindi. Sa NBA. Sa NBA, boto lang. Yan. Election lang. So, mas ano pa pala dito? Reliable? Iba naman yung format ng NBA. Iba yung format sa atin. So, I think both ways, both leagues, merong unique na parehong pwede. Okay, sige. Sino naman? Christopher Nolasco. Oo naman, basta wag lang sila kukurap
sa uli paglamang sila. Minsan, ang emotional nila sa game ang tumatalo sa kanila. Ito na ang pagkakataon ni Arwin at Alex na ipakita na kaya nilang manalo kahit wala si The Kraken. Good luck na lang sa kanila. Hashtag Ginebra fans forever. Ang daming ganun. Napagaling sa dulo, Ginebra. Eto, susunod nating call. Ang ay na, putol. Sakto yung 9299. Ayan na, may iba. O, sige. Ito. Ayan, okay. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Hello? Ay, Nawala putol. Oo, ano kaya nangyari? O, yan naman. May tumatawag yan naman. Ayan. O, sige, Meg. Okay. Hello, good evening, PTV Sports. Hello, good evening. Good evening. Ano pong pangalan nila? Si Andy. Alvin? Andy. 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 Andy How o ano? Yes, Andy taga saan ka? Andy ng Dumaguete. Ha? Dumaguete. Dumaguete. Wow. Oh, nagpalarong pambansa tayo dyan, di ba? Oo. Sa Dumaguete. Oo. Napakaganda ng lugar ninyo, Andy. Kahit naman naglaro si Fajardo, Okay. matatalo ko ng alas na yan. Okay. Ano raw? Hindi. Ano na, Masyadong pakiulit, Andy? Kahit naman nandyan si Fajardo, alas na yan. Alaska Kahit daw. nandyan si Fajardo, Alaska pa rin yan. Bakit po? Ano na yung ng sistema ng Alaska ngayon, iba na lang sa nakaraang taon. Hindi na si Manuel na. Ngayon damang na ang Alaska ngayon. Tumangkad. Tama ba yung dinig ko? Tumangkad ang Alaska ngayon. Tumangkad. Ha? Mas lalong tumibay yung nila, depensa at saka opensa. Tumibay ang depensa. At saka nila opensa. Alaska fan po kayo. Oo, bata pa ako doon. Ay? Sino po pong favorite players niyo po doon sa Alaska? Yung dati si Johnny Abarento. Ngayon, to the best. Johnny A. Johnny Abarrio. Yes. Okay. Sige, Boss Andy, meron kang iba pang tanong? Gusto na ba yung import ng Alaska? Import ng Alaska, si Rob Dozier. Kailan magsimula yung Sikan Cantorin? Ano yun? Kailan magsisimula yung Sikan Cantorin? Yung second conference, magsisimula February 10. Dito yung Miss ko fans pay. Ano yun? Ano yun? Ang Miss ko sa Ima, fans ni Vic. Ano raw? Pakiulit, Andy. Kuya Ben. Hello, Andy? Ito, nandito yung Mrs. ko. Fans niya talaga si Vic. Yung misis mo, Fans ni Vic. Dito siya. tagahanga ni Meg. Maraming salamat po. Okay. Ano raw nagustuhan niya kay Meg? Ayan, sinipulutan na. Ayan na. Hello, good evening po. Hello? Hello? Ma'am, sino po sila? Si Emma, ng Dumaguete. Emma, tama ba? Yes. Po. Hi, Ate Emma. Emma, nakakatuwa naman. Tagahanga raw po kayo ni Meg. Yes. Uy. Sinahango ni Meg sa fans rin ako sa Alaska Aces. Uy, nanonood fan din po. si Ma'am ng Alaska. Alaska Aces. Maski nilagnat ako, Ano po? nilagnat ako, nanonood talaga ako ng laro ngayon. Maski nilalagnat kayo, nanonood po kayo. Okay, oo. Siyempre, fans ko si pwede magtanong? Sige po. Saan po si Haji, yung gwapo? Kagaya mo. Gwapo pa rin naman, pero... Oo naman. Opo, medyo ang direksyon niya po ngayon ay sa radyo. Okay. Dahil mas gwapo raw siya sa radyo. Kasi namimiss ko siya, Namimiss niyo po siya. Kayong tatlo naman. Kami tatlo. Mahirap po si Haji lang. Okay, salamat.
Salamat Sige po, Ma'am po. Emma, tsaka kay Sir Andy, ha. Salamat po sa panonood. Thank you. Bye-bye. Ayan, Emma at Andy ng Sorso... Ay, ano? Dumaguete. Dumaguete Yes. sila, taga Dumaguete. Ayan. Ayan, tagahanga ni Meg si Ma'am Emma. Maraming salamat. Oo. At syempre, hinahangaan din niya si Haji. Oo. Oo. Ayan. At ikaw daw. Hindi, pag may anak pa sila. Okay, sige, basa pa. Michael Pamaong, hindi makabawi ang SMB dahil solid na solid ang lineup ng Alaska kahit nandun pa si Junmar. Hi sa anak ko na si Rinoa Vian at sa asawa ko na si Jeda Lien. Thanks and more power. Ang gaganda naman ng mga pangalan nila. Oo Ang nga, hirap eh. i-pronounce. Siguro yan sila, Michael, yung pamilya nila, hindi mahilig mag-short. Yan, si Pamaong family. Bakit hindi marunong mag... Hindi mahilig mag-short. Eh, Pamaong eh. Puro maong. Oo. Francis Sige na Bonifacio Francisco. Hi, Miss Meg, taga Laguna ka ba? Ah, eto na. Eto Kasi ang pag-ibig ko sa'yo, lumalaguna. Yan. Isang smile naman dyan, Pretty Meg. Tandaan mo, Francis, may girlfriend ka. Oo, ano ba? Kilala mo ba yan, si Francis? Siya yung may girlfriend. Tinan mo. Bandang huli. Babatiin niya yan. Para sa akin, hindi nahaya ng Alaska yan sa ganda ng laro at familiarity sa laro ng Alaska. Sa disiplina pa lang, hindi sila nagpapanik. Focus sa game, sa opensa, lalo sa depensa. Make it 2-0, Alaska, man. Go the bros, brothers, Abueva, and most improved player, Vic. The Muscle Man, Manuel. Hashtag we, not me. Hashtag drive for 15. Ayun. Wala yung girlfriend. Mukhang nag-break na sila. Pero maraming salamat, Francis. Napaka-creative niyang taong yan. Laguna. Kaya nga sabi natin, maglilist kami ng mga pick-up lines. Kaya pagdating dun sa dulo, sabi mo, may girlfriend, binabati. Eh ngayon wala na. Kaya taga Laguna pa rin siya. Paite. Laguna. Mapait ang kanyang... Hindi. Magwa-Valentine's na dapat. Oo nga, Valentine's Day. Valentine's na. May color tayo, ha? Bye-bye sa munang tawag. Alright. Ay, naku, sige, mabilis na. Sige. Hello? Magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Sino po sila? Albert po, Aguila ng Sausagan. Ano sa ano pong sagot nila? Para sa akin po, sir, wala man ako pakialam kung sino manalo si Candigilat Alaska kasi star fans ako ng fans ako ng Star Hotshot. So wala kayong pakialam kung sino manalo. Okay. Pero sabi niya Alaska. Star Hotshot. Ay, medyo choppy. Hello? Hindi medyo, sobrang choppy. Oh, choppy. Partner, ang sama ng signal ha. Tawag ka na lang uli bukas. Taga Sorsogon si partner. Ayan, okay. Pero parang hindi maganda yung signal natin tonight. Oh, pero ang ganda ng sagot niya sa ating question of the day. Sino ba nanalo? Alaska o San Miguel? Wala akong pakialam dyan. Dahil panahon ng star. Hindi ba niya sinabi Alaska muna, tas wala sa Okay, sige. Bati na. Alright. Ruben talaga, oh. Maraming salamat sa Viewblend, sa House of Silhouettes, Amazing Playground, California Bow, St. Medical Center, Miss Babes of Dermaesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Prince Couture. And to my wife, Queenie, I love you, Cynthia, Benzoe, Mami Bay, so Ami G, Daddy Dan, kay Mama Lau, kay Kuya King, and kay Kuya Bunso. And syempre sa ating sports radio family, maraming salamat. Director Tito G. Cruz, maraming salamat sa inyong suporta sa aming mga talent dyan sa PBS. Alright? Wala na papatiin? Wala na papabate? Yeah, Ben, wala na bukas ba? na lang. Sige, pansamantala ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. Hanggang bukas, ito po yung paboritong PTV Sports.